Breaking news mga kabayan. Hamas, pinakawalan na ang 3 hostages. Ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas, matutuloy na kaya? Pangalawang breaking news. Sweden, tinatarget ng Russia at China sa pamamagitan ng hybrid warfare. Pangatlong breaking news. PCG, magbibigay na nga ba ng deadline or ultimatum laban sa monster ship ng China? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tatlong Israeli hostages ang pinalaya noong linggo bilang bahagi ng pinakahihintay na ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas. Sila ang una sa 33 na inaasahang pakakawalan ng Hamas sa first phase ng deal. Sa tulong ng Red Cross, noong 5:30 PM ang mga hostage ay tinransfer sa IDF at Israel Security Authority. Sila ay nag-cross sa border patungo sa teritoryo ng Israel. Sinamahan ng mga IDF Special Forces at ISA Forces ang mga nirelease na hostage sa Gaza. Ang 3 hostage na pinalaya ay kinumpirma sa kanilang mga pangalan. Ang una ay si Romy Gonen, ang pangalawa ay si Doron Steinbrecher at pangatlo ay si Emily Damari. Sinabi ng mga Israeli authorities na ang mga napalayang bihag ay sumailalim sa mga initial medical evaluations sa isang reception point sa southern Israel. Pagkatapos ng mga pagsusuring iyon, sumakay sila sa isang military helicopter na nakatakda upang dalhin sila sa ibang mga ospital. Opisyal na nagsimula ang ceasefire noong linggo pagkatapos ng almost 3 hours na last-minute delay. Nagpatuloy ang labanan matapos makalagpas ang initially provisioned 8:30 AM local time deadline. Gawa ng ayon sa Israeli military, hindi na provide ng Hamas ang mga pangalan ng 3 naunang hostage na dapat ay papalayain base sa agreement. Samantala, sa iba pang mga balita, ang Swedish Armed Forces ay naglabas ng isang pahayag ngayong linggong ito na nagwa-warning tungkol sa banta ng hybrid warfare na nagsasaad na ang Russia, China at Iran ay nagsasagawa ng mga intelligence operations laban sa Sweden at sa mga political, militar at civil authorities ng bansa na dapat ay maging handa para sa indirect at direct threats. Noong linggo, sinabi ng punong ministro ng Sweden na si Ulf Kristersson na habang ang Sweden ay hindi nakikipagdigma, wala rin namang kapayapaan at ang bansa at ang mga neighbors nito ay na-exposed sa mga hybrid attacks. Base sa pagsisipi ng Swedish Chief Force General na si Leif Michael Claesson, ang pahayag ng Swedish Armed Forces ay pinamagatan bilang Hybrid Operations Harm Sweden. Ang hybrid warfare ay hindi magiging mas kind at gentler sa isang form ng isang digmaan. Nilalayo nitong saktan o pahinain tayo at ang ating lipunan, maging ang NATO, sa pamamagitan ng mga deniable, harder to trace and respond na mga aksyon. Sinabi rin ng pahayag na ang Russia, China at Iran ay nagsasagawa ng mga intelligence operations laban sa Sweden. Ang layunin nito ay guluhin ang mahahalagang societal systems, makakuha ng access sa mga sensitive information at maimpluwensyahan ang decision-making nito. Kasama sa mga methods ang mga cyber attacks, mga influence operations at pangsasabotahe. Sinabi rin nito na ang Sweden ay sumailalim sa influence information campaigns at cyber attacks. Sa iba pang mga balita, ang pagpapataw ng deadline o ultimatum para sa China na tanggalin ang monster ship nito malapit sa baybayin ng Zambales ay lagpas na sa mandato ng Philippine Coast Guard. Sinabi ito ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela nang tanungin tungkol sa unlawful presence ng Chinese Coast Guard vessel na 5901 na may layong 60 hanggang 70 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Binabantayan ng PCG ang mga galaw nito sa loob ng exclusive economic zone ng bansa mula nang kumpirmahin ng ahensya ang presensya nito sa lugar noong January 4. Ayon kay Tariela, tungkol sa misyon ng PCG, ang aming tungkulin ay subaybayan
at aktibong i-challenge ang illegal na presensya ng Chinese Coast Guard para hindi nila gawing normal ang naturang unlawful patrol sa loob ng ating EEZ. Dagdag pa niya na lampas sa mandato ng ating ahensya na magpataw ng mga deadline o ultimatum sa Coast Guard ng isa pang state actor. Batay sa pinakahuling update ng PCG, ang sasakyang pangdagat nito na BRP Gabriela Silang ay aktibong sinusubaybayan at hinahamon ang presensya ng CCG Vessel 5901. Sa buong panahon ng Maritime Patrol ngayong araw, January 18, ang PCG crew ay nagsagawa ng isang radio challenge upang mahigpit na paalalahanan ang mga sasakyang pandagat ng Chinese Coast Guard sa kanilang mga unlawful actions, lalo na tungkol sa kanilang mga claim sa pagsasagawa ng maritime patrols, ayon sa isang pahayag na inilabas noong Sabado ng gabi. Base pa rito, sinasabi na importanteng malaman na ang United Nations Convention on the Law of the Sea ay nagka-clarify sa freedom of navigation para sa foreign flagged vessels na hindi dapat mag-extend sa pagkoconduct ng mga patrols sa loob ng EEZ ng iba pang mga estado. Noong nakaraang linggo, ayon sa spokesperson ng National Task Force for the West Philippine Sea na si Jonathan Malaya, sinabihan daw ng National Maritime Council ang Chinese government na i-withdraw ang kanilang monster ship sa EEZ ng Pilipinas. Ang call na ito ay naganap matapos i-anunsyo ng National Maritime Council na ang Philippine government ay nag-file ng diplomatic protest laban sa mga nagpapatuloy na illegal presence at mga operations ng CCG vessels sa loob ng EEZ ng bansa. Hindi ba nakapagtataka kung bakit ang Russia, isang napakalaking bansa, ay nagpapakita ng interes sa Pilipinas? Isang bansang nasa Timog Silangang Asya, isang parehas na tanong na nasa isip din ng marami. Ngayon ay kakalasin natin ang katangi-tanging diplomatikong koneksyong ito. Ang Russia at Pilipinas, kung titingnan mo sa panlabas, ay malabong maging magkapareha. Ang isa ay malawak, makapangyarihan na sumasaklaw sa silangang Europa at Hilagang Asya. Kilala dahil sa mayamang kasaysayan nito at malawak na impluensya. Ang isa naman ay isang arkipelago na bansa sa Timog Silangang Asya na kinikilala dahil sa masiglang kultura nito at nakabibighaning natural na ganda, maganda ang geography at naiiba ang kultura. Ang dalawang bansa ay may ilan lamang na pagkakapareha, ngunit nitong mga nagdaang taon, sila ay naging napakalapit sa isa't isa. Inaalagaan ang isang ugnayan na nakakaintriga dahil hindi ito lubos na inaasahan. Ano nga ba ang kahalagahan ng ugnayang ito? At ito ang ating tatalakayin sa artikulong ito. Sa katunayan, higit pa ito sa diplomasya, patungkol ito sa pandaigdigang politika, interes sa ekonomiya, at stratehikong alyansa. Patungkol din ito sa masalimuot na koneksyon sa pangkalahatang mga bansa at ang mga puwersang humuhubog sa ating mundo. Para bang binabalatang muli ang mga bahagdan ng pandaigdigang mga usapin at mas binibigyan ng pansin ang magandang kahihinatnan. Bakit nga ba talaga interesado ang Russia sa Pilipinas? Bakit ang bansang libo-libo ang layo ay mahalaga sa isang napakamakapangyarihang bansa gaya ng Russia? Isang komplikadong tanong na kailangang usisain pa. Sa kasaysayang nag-uugnay sa kanila ang interes pagdating sa ekonomiya at strategy geopolitical. Ang nakakagulat na katotohanan sa likod ng masigasig na pagbibigay ng atensyon ng Russia sa Pilipinas. Para mas maintindihan ang kasalukuyang relasyon ng dalawang bansa, kailangan nating magbalik tanaw sa kasaysayan sa pagitan ng ugnayan ng Russia at ng Pilipinas sa mga huling bahagi ng 19th century. Gayunpaman, hanggang sa 20th century, ang mga ugnayang ito ay hindi naging ganong katibay. Sa panahon ng mga hidwaan, ang Pilipinas na nasa ilalim ng impluwensya ng Amerika ay nakikita bilang isang banta o kalaban ng Soviet Union. Ang panahong ito ay minarkahan ng kakulangan ng diplomatikong koneksyon at parehas na kawalan ng tiwala. Ang katapusan ng hidwaang ito ay nagdala ng tila tagapagligtas sa napakalamig na ugnayang ito. Sa unang bahagi ng dekada 90 ay nakita ang pagkatatag ng buong diplomatikong relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Naging bukas sa pakikipag-usap at kooperasyon.
Ito ay isang makabuluhang pagbabago sa pangunguna ng kilalang tao sa bansa na si Fidel Ramos, ang presidente ng Pilipinas ng mga panahong iyon, na kinikilala ang kahalagahan ng pag-iiba-iba ng bansa sa international na pakikipag-ugnayan nito. Gayunpaman, sa 21st century ay mas humatak pa ng atensyon ang ugnayang ito. Ang pagkahalal ni Rodrigo Duterte bilang presidente ng Pilipinas noong 2016 ay nagmarka ng bagong kabanata. Ang kaniyang patakarang panlabas ay para lumayo sa Amerika at mapalapit sa Russia at China para maiba naman ang takbo ng bansa. Nang bumisita siya sa Moscow noong 2017 kung saan nakadaupang palad niya ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin, ay mas lalo pang pinatatag ang umuusbong na ugnayang ito. Ang makasaysayang kontekstong ito ay nagpapakita ng isang relasyong umuunlad sa paglipas ng panahon. Hinihimok ng mga pagbabago sa pamumuno ng geopolitikal na pagbabago mula sa mga kalaban at mga kaalyado. Ang ugnayan ng Pilipinas at Russia ay mas lalong lumalakas at mas nagiging masalimuot sa paglalatag ng mga batayan sa kasalukuyang kalagayan. Ang makasaysayang bigkis na ito ay nagbibigay ng pundasyon para mas maunawaan ang kanilang relasyon, subalit ang sinasabi nila ay bahagi lamang ng kwento. Ang stratehikong lokasyon ng Pilipinas sa Timog Silangang Asya at ang likas na yaman nito ang naghimok sa Russia para gawin itong kaalyado at nagpapahiwatig ng mas malalim na motibasyon sa likod ng mas yumayabong nilang samahan. Ang nakaraan ay napakatingkad, ngunit paano naman kaya sa kasalukuyan? Ating explore ang interes sa ekonomiya. Ang salapi ay mas malakas pakinggan kaysa sa mga salita sa mga usaping pandaigdig at gawain na pinatutunayan ng Russia at Pilipinas. Sisirin ang mundo ng ekonomiya at makikita ang hindi maayos at malinaw na mga kasunduan sa pakikipagkalakalan, pamumuhunan at sektor na naging dahilan ng pagsisimula ng relasyon ng dalawang bansa. Magsimula tayo sa kalakalan sa mga nagdaang taon. Ang Russia at Pilipinas ay naiuugnay sa ilang mga mahahalagang kasunduan sa pakikipagkalakalan. Ang mga kasunduang ito ay hindi lamang nagbukas ng pinto para sa pagtaas ng kooperasyong pang-ekonomiya para mapadali ang palitan ng mga kalakal at serbisyo sa pagitan ng dalawang bansa mula sa mga tropikal na mga bunga at mga makina. Ang saklaw ng kalakalan ay magkakaiba at patuloy na lumalaki. Ngunit ang pakikipagkalakalan ay napakaliit na bahagi lamang dahil ang pamumuhunan ay higit na mas malaki ang ginagampanan. Ang ilang mga company sa Russia ay nagsisimula ng mas mamuhunan sa Pilipinas, partikular sa mga sektor na gaya ng sa enerhiya, infrastruktura at teknolohiya. Ang mga pamumuhunang ito ay hindi basta-bastang gawaing pangnegosyo, kundi isang madiskarteng pagkilos na naglalayon ng isang malakas na pang-ekonomiyang panghahawakan sa rehiyon. Bukod doon, ang interes ng Russia sa likas na yaman ng Pilipinas ay hindi nalihim. Ang Pilipinas ay mayaman sa mga mineral gaya ng tanso, ginto at nikel na siyang pinakamahalaga sa industriya ng Russia. Sa katunayan, ang ilang mga company ng minahan ng Russia ay nagsasagawa na ng operasyon sa Pilipinas. Lalo pang pinapalakas ang kanilang ugnayang pang-ekonomiya dahil dito. Gayunpaman, ito ay hindi patungkol sa pagkuha. Ito ay tungkol sa pagbibigay. Tinutulungan ng Russia ang Pilipinas sa iba't ibang sektor. Halimbawa, ito ay nagbibigay ng suporta sa pag-unlad ng industriya ng nuclear power sa bansa na isang mahalagang hakbang sa pagsasarili sa enerhiya para sa Pilipinas. Bilang kapalit, ang Pilipinas ay nag-aalok naman sa Russia ng isang stratehikong daanan sa Timog Silangang Asya, isang rehiyon na may mabilis na lumalagong ekonomiya at populasyon. Ito ay sinamahan pa ng Pilipinas kung saan napakapabor at maiging magnegosyo. Dahilan para maging mas nakakainggan yung destinasyon ito sa mga Ruso para magnegosyo. Ang mga ugnayang pang-ekonomiya ay mahalaga, subalit may mas higit pa sa ugnayang ito kaysa sa nakikita ng lahat. Lutasin natin ang mga geopolitical na mga stratehiya. Sa larangan ng pangkalahatang pakikipag-ugnayan, lahat ng kilos ay nakadepende sa ginagawa ng Russia sa Pilipinas. Sa larangan ng geopolitical na mga estratehiya, ang Pilipinas
Sa kabila ng geographic na distansya nito mula sa Russia, ay may madiskarteng kahalagahan na mahirap baliwalain. Matatagpuan ito sa Timog Silangang Asya. Nagsisilbi itong kritikal na daanan patungo sa rehiyon ng Asia Pacific, isang rehiyon na lalong kinagigiliwan ng Russia. Upang maunawaan ang laro ng Russia, kailangan nating isaalang-alang ang mas malaking geopolitical na konteksto ng Russia, na ang isang pandaigdigang kapangyarihan ay palaging nakabantay para sa mga madiskarteng pakikipagsosyo na makakatulong dito, na palawakin ang impluensya at masiguro ang mga interes nito. Dahil dito, ang Pilipinas na may estratehikong lokasyon at potensyal para sa paglago ay nagpapakita ng isang kaakit-akit na pagkakataon. Ang isang aspeto ng estratehiyang ito ay kinabibilangan ng mga alyansang militar, habang ang Pilipinas ay tradisyonal na naging matatag na kaalyado ng Estados Unidos. Sa mga nagdaang taon, uminit ang ugnayan ng Pilipinas at ng Russia. Ang dalawang bansa ay nakikibahagi sa magkasanib na pagsasanay ng militar at nagkaroon ng usapan tungkol sa mga kasunduan sa armas at pakikipagtulungan sa pagtatanggol. Ito ay isang malinaw na senyales ng intensyon ng Russia na magtatag ng mas malakas na presensya ng militar sa rehiyon. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa lakas ng militar. Nakikita rin ng Russia ang Pilipinas bilang potensyal na kasosyo sa ibang mga lugar. Halimbawa, nagkaroon ng maraming usapan tungkol sa pakikipagtulungan sa mga proyekto sa enerhiya at infrastruktura. Ito ay bahagi ng mas malawak na diskarte ng Russia upang pag-iba-ibahin ang ekonomiya nito sa ekonomiya at bawasan ang pag-asa nito sa mga kanluraning pamilihan. Kaya malinaw na ang interes ng Russia sa Pilipinas ay hindi lang basta-basta. Bahagi ito ng mas malaking geopolitical na diskarte na naglalayong palawakin ang impluensya ng Russia, na palakasin ang presensyang militar nito at pag-iba-iba ng mga pakikipagsosyo nito sa ekonomiya. Ang mga estratehiyang ito ay nagpapakita ng mas malalim na motibo sa likod ng interes ng Russia. Ngunit ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Tulad ng nakita natin na ang interes ng Russia sa Pilipinas ay hindi isang basta-bastang pangyayari, ngunit isang mahusay na kalkuladong hakbang na pinagbabatayan ng makasaysayang ugnayan ng mga pang-ekonomiyang interes at geopolitical na mga estratehiya. Ang Pilipinas na may estratehikong lokasyon nito sa Timog Silangang Asya ay nagsisilbing pinto para sa Russia upang mapataas ang impluensya nito sa rehiyon. Sa kontekstong pangkasaysayan, pinalalakas ng Russia at Pilipinas ang ugnayang diplomatiko at kultural na isang pundasyon na naging daan para sa mas malalim na pagtutulungan. Sa ekonomiya, ang Pilipinas ay nagpapakita ng napakaraming pagkakataon para sa Russia, partikular na sa mga sektor tulad ng pagtatanggol sa enerhiya at infrastruktura. Ang mga geopolitical na estratehiya ay magkaparehong makabuluhan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayan sa Pilipinas. Maaaring ipanimbang ng Russia ang dominasyon ng mga may kapangyarihan sa parteng kanluran, partikular na ang Estados Unidos sa rehiyon. Ito ay isang laro ng chess sa pandaigdigang yugto at bawat galaw ay mahalaga. Ang mga implikasyon ng lumalagong relasyon na ito ay sari-sari para sa Russia. Ang Pilipinas ay nag-aalok ng isang paraan upang palawakin ang pandaigdigang pag-abot nito, pag-iba-ibahin ang mga pakikipagsosyo nito sa ekonomiya at makakuha ng isang estratehikong kalamangan sa rehiyon ng Asia Pacific. Para sa Pilipinas, ang interes ng Russia ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa paglago ng ekonomiya sa iba't ibang uri. Nag-aalok din ito ng pagkakataong magamit ang posisyon nito na gumaganap ng isang mas makabuluhang papel sa international na relasyon. Ang pandaigdigang tanawin ay hindi static at ang umuusbong na relasyon na ito ay may potensyal na baguhin ang geopolitical na paggalaw sa rehiyon. Ito ay isang testamento sa pagkakaugnay ng ating mundo at kung paano ang isang pagunlad sa isang sulok ay maaaring magdulot ng gulo sa buong mundo. Ang masalimuot na ugnayan sa pagitan ng Russia at Pilipinas ay isang kwento na patuloy na naglalahad ng mga implikasyon na malayong naaabot hindi lamang sa dalawang bansang ito, kundi sa mas malawak na international na komunidad. Sa ingranding pamamaraan ng mga bagay,
Ito ay paalala kung paano ang mga pandaigdigang gawain ay isang masalimuot na koneksyon ng mga diskarte sa pakikipag-ugnayan at mga interes ng bawat bansa. Gaano man ito kalayo o magkaiba ay may papel na ginagampanan sa pandaigdigang salaysayang ito.